Sa akong edad nga, 8 ka tuig, 8 years old. nag-work, nag-yuguan. Nag-start na. At the same time, nag-school jud ko. Pag-graduate man gud ako dito, murag na mga panghitabo nga dili maayo sa akong life. Mao to nga naka-decide ko nga muuban ko sa akong friend diri sa Iligan City. Imagine, 8 years old pa ko gidala ko, so wala jud ko naka-feel og love sa family. Kung nga, Lord, kanang wala man ni nako gipangayo. Pero grabe day, mas more than pa day ang iyang ihatag gyud sa atoa. Forever grateful jud kaayo ko diri sa HLM. At the same time, happy kaayo jud ko nga diri ko gibutang sa Ginoo. Dako kaayong natabang sa HLM sa ako ang life. Happy day, HLM Tribe! Welcome sa atong HLM Stories. Health and Life Matters, a story of transformation. And for today's episode, kauban nato si Ma'am Mahal, ang mama sa taga HLM. Mas na-known gini siya nga mama namo dinhi sa HLM. So, Ma'am Mahal, hi! Happy day sa imo. Happy day, Ma'am Zell. Kumusta? Ay, okay kaayo, Ma'am Zell. Unsa imong gibati karon? Mura ko excited ko nga ma-share na ko pod ako ang Nakulbaan pug ka. murag naik a little bit nga murag Ah. Artista ang gan ngayon. So, Ma'am Mahal, daghan ka ayo may mga nadunggan no coming from people here sa HLM kung unsa ka-amazing ang imuhang life journey. Ma'am Mahal, magsugod ta sa dihang bata pa ka. Can you tell us your story? sige. So ani ni siya, Ma'am Zell, sa akong life kanang 7 months pa ko namatay gid akong mama. So, 7 mi kabuok nga magsuon. 7 mo kabuok. 7 mi kabuok dayon. Na ako'y duha ka half sister. So boto napunan mi. Pero sa akong papa gyud, 7 jud mi kabuok. So ako ang kinamanghuran. Lahi ra baya gyud no kung ang ato ang mama may mauna og kamatay, di ba? Kay murag magbulag-bulag ang mga Lahi gyud ang pag-atiman. lahi ang pag-atiman dayon. Kung papa murag na pud siya lain. So sa time nga kanang lisod kaayo mi sa nga tanan, so naay katong silingan namo didto sa Leyte. Sa Leyte ka Sa Leyte jud ko gipanganak. Dayon sa Leyte pug ko nga nag-eskwela og elementary. Ang safe trabaho sa imong papa before? Akong papa is farmer. Naa siya sa farmer akong papa. Naami silingan didto sa Leyte nga nakita niya ang kalisod namo. Mao tong gidala ko niya didto sa Marawi. Marawi, pila ka katuig ato? Didto sa Marawi is 1992 until 1996. Mga pila imong edad atong mamahal? 8 years old ko ato, Ma'am Zell, nga gidala ko didto sa Marawi. Didto na ko nakahuman sa akong elementary. So from grade 1 to grade 6? No, grade 2 to Grade 2. 6. Grade 2 to grade 6. 6 then until ato, Ma'am Zell, dito sa akong life. Start jud ko dito while nag-work tapos nag-eskwela. Sa akong edad nga 8 ka tuig, 8 years old. nag-work, nag-yuguan. Nag-start na. At the same time, nag-school jud ko. Kaya gipa-eskwela man ko nila. So after ato, Ma'am Zell, nga nakahuman ko og grade 6 dito, na ako'y friend nga taga Iligan. Pag-graduate man ko na ako dito, murag na mga panghitabo nga dili maayo sa akong life. So mao to nga naka-decide ko nga muuban ko sa akong friend diri sa Iligan City. Ila imong edad ato? That was 13 years old ko ato, ma'am. 13 years old. 13 years old ko ato, dayon. Nagsuroy-suroy mi diri kay nagtanaw mi kung naay mga hiring ana. So nakakita ko og hiring nga helper day magbantay bata. So mao tong naka-decide ko nga sulod ko dito ato nga work. Pagkahuman ato, Moto higayon. 13 pa ko ato, Ma'am Zell. Moto higayon una nimong step dinhi sa Iligan. O mao to higayon nga na kuan ako ato diri sa Iligan. Naay time ato, Ma'am Zell, nga naka-work na ko. Na ang ako abitong gitrabahuan sa kuang kabata ba nga murag nakita nila nga hard kuan man kay bataan ni kanang kugihan sad sumoto ni ingon ako ang kuan nga paeskwelahon ta ka. Na-decide ko nga mo eskwela ko og first year diri sa City High. First year high school. First year high school ko ato. So after ato, Ma'am Zell, naka-start na ko og eskwela diri sa City High.
busy naman kay ko sa akong work. Dahil na ako'y teacher nga nangita og working student. So mao to nga naka-decide ko nga, ma'am, kanang pwede ka nang ako ang musulod diha sa imuha. So Ikaw gyud ang nag-approach. o sa ako imong gid ang teacher. na-approach sa akong teacher ato. Advisor na ako to siya din. Nakasulod na ko sa iyaha din. Kabalo ka, Ma'am Zel, nga that was the time nga pag-abot na ko sa ilaha. Ay di ko kabalo kung anong excited ko nga moabot ko sa ilaha kay naadi ay kanabitaw mga kuan ang Ginoo ba sa ako ang life nga dili ta kadalon sa kapuod sa ako ang giagian didto sa Marawi pa ko. Nagskwela na ko. Matingala ko kay pagkabuntag gyud, ma'am, pagmata na ko, makita na ko nga kato akong teacher, nagi siya always sa table. Pagmata gyud niya mo ni ang ginabuhat magbasa siya Bible. Pero nadyo ko'y makita nga ang murag happy man kay ko ani nga balay. Unsay na ilang balay simple kahayo ilang balay pero Naka-feel ka grab naka-feel ko og murag peace didto ba nga nindot man kayo day diari no kanang murag nawala ko didto ba sa ako abitong ako ang giputapan ako dito sa Marawi sa akong grabe kalisod nga sa ako ang kabata sayo kay ko nag-work ano bitaw sayo kay ko mumata alas 3 pa sa kadlawon magsag-om nagtubig kay kanang grabe akong kalisod pero gidala ko sa Ginoo di ari ba nga diri daing ko nakakuan ko relasyon sa iya ha naagi daay Ginoo nga mukuan sa tuwa mo protect sa tuwa mo to nga giparealize sa Ginoo sa ko. Do you remember nga katong gamay pa ka nga gidalat ka di adto, gibuild ta ka adto kay para inigabot nimo di ari. Sumurag na kuan ako sa kong mind nga dili ay sa tanang panahon nga kanang maglisod ra jud ka. Grabe kayo ang na ay purpose ang o na ay purpose gid ang Ginoo aning tanan nga unsa ko karon, unsay akong naabot karon. So grabe kayo din dito jud ko naka-feel jud ko og love, naka-feel ko og peace sa akong mind ug sa akong heart nga naka-feel ka nga naa kay family. na ako'y family. Kay imagine, 8 years old pa ko gidala ko. So wala jud ko naka-feel og love sa family. Nakakuan jud ko, Ma'am Zel. Dito jud ko naka-start jud ko og relationship sa Ginoo. Nga Lord, kanang gusto pa jud ko mas mulalong pa jud ang ako ang intimacy diha nimo Lord. Masabtan pa jud nako Lord kung unsa di imong purpose sa akong life. Dili lang nga kanang sa mga butang, but kanang sa personal gid nimo unsa ang imong purpose sa akong life. Naging ana siya, Ma'am Zel. Hantod nga ni graduate ka og high school. Hantod nga ni graduate ko og high school. Do until ato pag graduate na ko og high school kay nakita pud sa ako ang giworkingan nga atong giadtuan ganiha, Ma'am Zel. So mao to siya. So mao to siya ako ang teacher. So diha ko naka-start og kuan kayo akong life na sa puot kayo nga ako ang naagian. That time nga murag naglisod na pud to si ako ang teacher kay na dili man gyud nato makuna ng panahon. So naman gyud panahon nga murag dili gyud ta stable nga ingana. So mao to nga gipuli-pulihan lang ko niya sa iyang igso nga sige didto na pug ka at least naar pug ka asa mo ang family. Dili na pug kay murag dili na pud sila gusto nga moadto jud ko sa lain ba kay murag nakita po nila nga kaning bataan na bitaw so murag na sila Nakita gyud nila ang imuhang kabuo. oo nga na so pag abot na ko og first year college na ko nagtrabaho lang sa ako kay murag dili na Sa ilaha gihapon. Nagyapo ko nagpuyo sa ilahaan ng time. Murag nalimtan na nako nga mo eskwela pa ba ko og college mo padayon pa ba ko sa ako ang kuan so mo to nga na-meet na ako akong husband sa akong husband karon Okay. sa akong na-meet akong husband so murag siya murag nag-encourage ako nga unsa man kanang mo eskwela ka kay akong husband na nahuman naman siya ana nga time so an siya nga para kitang duha professional. Murag na-open na pud akong mind nga la dapat motiwas jud ay ko og eskwela. So murag siya pud ang Nahimo nimo siyang inspiration. na-encourage ako nga motiwas jud ko sa ako ang college. Nakakuan po ko ato nga murag nang hawa naman ko dito sa ako ang giworkingan. So mo to naka-transfer na po ko gihimo ko og caretaker ana nga boarding house. Caretaker. O then na ako'y allowance, then libre po ko sa balay, then naapog ko yung mga gagmay nga kanabitong sa mga Avon, Nag-sideline oh may ka. nga mga sideline. So isa pud na siya nga nakakuan sa kuang Nakapatabang sa imo. Nakapatabang sa kuang nga para makahuman jud ko sa ako ang pag-eskwela sa college. So after sa akong pag-graduate, mga pila lang ka months, gihatagan po dayon ko sa Ginoo og work. And that is your first job. Moto ako ang first job. So, naka-work na ko diri sa Iligan o kanang dako nga grocery diri sa Iligan. Pero naapag yung ko'y something nga gipangita sa akong heart nga, Lord, unsa pa gyud ako ang gipangita? Nag-pray jud ko nga, Lord, kung hatagan pa ko nimo laing nga job, diha na jud ko ibutang. Moto nga,
Sa time nga naka-work na ko di adto, napo ko'y friend mga 5 years to 6 years old ko na diha sa ako ang 5 years to 6 years ka ana nga tindahan. Ana nga tindahan nga naka-work ko diha. So Unsa pud imong trabaho pud ato kaniadto mamahal? nag-start jud ko diara og cashier, then Cashier. nag-checker, then paghuman na sa dayon ko sa office. So dito na dayon ko nagdugay sa office. So aside sa kanang naako sa accounting mamzel, na ang last jud nako nga position gyud before jud ko ning hawa dito. Na ako sa purchaser. Nag-pray jud ko nga Lord murag naa pa jud hunger sa akong heart nga dili pa gyud ni mao gyud ang job nga imuhang You know nga dili pa ginamao. dili pa gina mao. Pero naabtan pa jud ko og 5 years pa. 5 years, wow. Jud ko dito. Ako ang friend kuan siya nga nag-hiring sila. Sumuot tong anak ko nga pwede Og mao na ni si H sala. og mauna ni si HLM. So diri sa HLM, pag abot jud nako, di ko kakuan sa kong heart nga Lord, grabe nganong excited kay kuan nga work. Dili nimo ma-explain Dili imo ang na na-feel. explain jud ako ang na-feel nganong excited kay kuan nga work. Pero sa time bitaw Ma'am Zel nga naa ako diri sa HLM, na nagipis akong heart ba nga Lord diri na gyud ay ko nimo ibutang. Sumao to nga time nga karon 5 years naman jud ko sa HLM. Wow, 5 years. 5 years na ko karon sa HLM. Sa ako ang 5 years, Ma'am Zel. Imagine, kanya ako ang naabtan karon. Wala ko ga-expect ani tanan. Makaadto ko Cambodia. Wow. Pero wala dyan na ako nigipangayo. First trip out of the country. Yes. Oh, sa dato mi sa Cambodia. Then after, mga kuan na po ato, nakaato na po ko og Singapore. Wow, kinsa Cambodia, mag-expect, Singapore. ana, Kaato pa siya ko og Bali. So kinsa gyud ang mag-expect ana, di ba? So ana ko nga Lord, kanang wala man ni nako gipangayo. Pero grabe day mas more than pa day ang iyang ihatag gyud sa atoa. Kung kana bitaw maninuod lang ta sa ato ang relasyon sa Ginoo. Grabe kaayo siya nga mo plaster gyud ay siya sa imo. Agree. Di man gyud nato malikayan no nga sa atong work part na man gyud nang naitay mga struggles. Pero niya na jud ko Lord. Kung diri jud ko nimo ibutang, tabangan ko nimo Lord nga unsa pay ako ang matabang sa company. Tabangi ko Lord kung unsa pa gyud ako ang ma-return sa company. Pero kabalo ka Ma'am Zel. Klaro kaayo sa akong mind nga giginan ko sa Ginoo ba nga ka-remember ka, gitrust ka, katong elementary pa ka. Naman to'y negosyo gud ako ang gipuyan sa una sa Marawi. Na siya negosyo nga mga manok. Sumurag ako'y ginatrust niya nga 4,000 pesos nga gitrust de ko ni kato siya starting to siya nga gitrust ko sa Training. Ginoo og money nga mag-hold og money bitaw. So klaro kay giingnan ko niya nga kadumdum ka, katong gamay pa ka, nga gidala ta ka sa kuan. So, kato siya gihinay-hinay na ta ka, gitrain ta ka ato, until nga nag-college ka nga, gihimo ta kang caretaker, holding money. So, ingana, bitaw siya, Ma'am Zel, nga, anak ko nga, la Lord, grabe kayo, Judy, ay kayo, ang imuhang pagkuan sa kuha, pag-mold, Pag-prepare. pag-prepare niya sa kuha nga, gikan sa gamay pa ko, forever grateful jud kaayo ko diri sa HLM. At the same time, happy kaayo jud ko nga diri ko gibutang sa Ginoo. Dako kaayong natabang sa HLM sa ako ang life. Ang imong gi-expect more than pa gyud ang iyang ihatag sa imo ha. Agree you kay ko ana mamahal no nga. If we only live kung unsa man ang gidirect sa Ginoo sa atoa. Ang tanan naman, di ba? Ang tanan gi-prepare na gina sa Ginoo. Ang gipaabot na lang gyud sa Ginoo sa ato ang paglihok. Di ba? Naa na gina sa atong mga kamot ingon pa nila. So, mamahal, sa mga parihas nimo o giagian or para sa to mga viewers karon nga na mga circumstansyang mga unexpected nga mga changes ilahang kinabuhi unsa man imuhang pwede or gusto mapaambit sa ilaha. Sa atong life bitaw kanang mag-ampo gyud ta sa Ginoo. Dayon atog yung pangayoon kada bitong heartily gyud nga atong pangayoon sa iyaha nga Lord kanang wala jud ko'y lain nga kuan kada bitong malipay pud ang mga tawo nga naa sa to ang palibot. At the same time sa ako ang naagian, training to siya nga sa akong naabtan karon dahil kanang sa mga viewers no kanang akong ma-advise lang gyud kay padayon lang gyud ta bisan og kanang sometimes makaingon ta sa tong kagalingon nga mo give up na ta pero dili gyud ta angay malimot nga naa gyud Ginoo nagalantaw gyud na siya sa tua nagapaminaw gyud na siya sa tua bisan pa unsa ka lisod nga maingon ta mo give up
Sometimes pakaingon ta nga, ako na lang isa, dili gid tabiyaan sa Ginoo. Mao lang gyud na siya ako ang ma-advise pod sa mga viewers. Thank you so much, Mamahal, for sharing your life story with us. Truly, ang imong kinabuhi, it gives us no kanabitang mas naapagyud sa amo, ang mas ma-encourage pagyud mi na to give up. Maski unsa pa nga mga circumstansya, unsa pa nga klase nga mga battle, unsa pa nga mga klase nga roadblocks no nga giagian. Sama sa giingon ni Mamahal kaganina, just don't give up and always trust, no? I-trust lang yun nato ang process sa Ginoo para sa ato. So once again, Mamahal, thank you so much sa imuhang kinabuhi. Truly, you are really an inspiration for all of us. So HLM Tribe, stay with us for more uplifting HLM stories. Until next time, amping tang tanan and God bless us all.